Isayas Kabanatang 3. Sapagkat narito ang Panginoon ng mga hukbo, ay nag-aalis sa Jerusalem at sa Huda ng alalay at tungkod, ng buong alalay na tinapay at ng buong alalay na tubig, ng makapangyarihang lalaki at ng lalaking mangdidigma, ng hukom at ng propeta, at ng manghuhula at ng matanda, ng kapitan ng lilimang puin, at ng marangal na tao, at ng tagapayo, at ng bihasang manggagawa, at ng matalinong mangiingkanto. At mga bata ang ilalagay kong maging kanilang mga pangulo, at mga sanggol ang magpupuno sa kanila. At ang bayan ay mapipighati, bawat isay ng iba, at bawat isay ng kaniyang kapwa. Ang bata ay magpapalalo laban sa matanda, at ang hamak laban sa marangal. Pagka ang lalaki ay hahawak sa kaniyang kapatid sa bahay ng kaniyang ama, na magsasabi, "Ikaw ay may damit, ikaw ay maging aming pinuno," at ang pagkabagsak nito ay mapasailalim ng iyong kamay. Sa araw na yaon ay manglalakas siya ng kaniyang tinig na magsasabi, "Hindi ako magiging tagapagpagaling, sapagkat sa aking bahay ay wala kahit tinapay o damit man. Huwag ninyo akong gawing pinuno ng bayan. Sapagkat ang Jerusalem ay giba, at ang Huda ay bagsak, sapagkat ang kanilang dila at ang kanilang mga gawa ay laban sa Panginoon, upang mungkahiin ang mga mata niyang maluwalhati. Ang kanilang pagtatangi ng mga tao ay sumasaksi laban sa kanila, at kanilang ipinahayag ang kanilang mga kasalanan na gaya ng Sodoma. Hindi nila ikinukubli sa aba ng kanilang kaluluwa, sapagkat sila'y nagsiganti ng kasamaan sa kanilang sarili. Sabihin ninyo sa matuwid na ikabubuti niya, sapagkat sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang mga gawa. Sa aba ng masama, ikasasama niya, sapagkat ang kagantihan sa kanyang mga kamay ay mabibigay sa kanya. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang magpupuno sa kanila. O bayang ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mangagliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Ang Panginoon ay tumayo upang magsanggalang, at tumayo upang humatol sa mga bayan. Ang Panginoon ay hahatol sa mga matanda ng kaniyang bayan, at sa mga pangulo niyaon. Kayo ang nagkainan sa ubasan, ang samsam sa duka ay nasa inyong mga bahay. Anong ibig ninyong sabihin na inyong dinidikdik ang aking bayan, at inyong ginigiling ang mukha ng dukha? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Bukod dito'y sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak na babae ng Siyon ay mga mapagmataas at nagsisilakad na mga may kapalaluan at mga matang nakairap na nagsisilakad at nagsisikinding habang nagsisiyaon at nagpapakalatis sa kanilang mga paa. Kaya't papaglalangibin ng Panginoon ang bao ng ulo ng mga anak na babae ng Siyon, at huhubdan ng Panginoon ang kanilang mga lihim na bahagi. Sa araw na yaon ay aalisin ng Panginoon ang kagayakan ng kanilang mga hiyas ng paa,
at ang mga hiyas ng ulo, at ang mga pahiyas na may anyong kalahating buwan, ang mga hikaw, at ang mga pulsera, at ang mga lambong na pangmukha, ang mga laso ng buhok, at ang mga kwintas sa bukong-bukong, at ang mga pamigkis, at ang mga sisidlan ng pabango, at ang mga amulito, ang mga singsing, at ang mga hiyas na pangilong, ang mga damit na pamista, at ang mga balabal, at ang mga pangliig, at ang mga supot, ang mga maliit na salamin, at mga mainam na kayong lino, at ang mga turbante, at ang mga lambong, at mangyayari na sa halip na mga mainam na espesya ay kabulukan, at sa halip na pamigkis ay panali, at sa halip na buhok na ayos ay kakalbuhan, at sa halip na pamigkis na mainam ay pamigkis na kayong magaspang, hero sa halip ng kagandahan. Ang iyong mga lalaki ay mga bubuwal sa pamagitan ng tabak, at ang iyong mga makapangyarihan ay sa pakikipagdigma. At ang kaniyang mga pintuang bayan ay tataghoy at magsisitangis, at siya'y magiging giba at guho sa lupa.